Top 7 ways para kumita ng 100,000 pesos kada buwan kahit tamad ka. Ito ang listahan na hindi mo makikita sa mga traditional business books o sa advice ng mga older generation na naniniwala sa working hard mentality. Hindi lahat ng income ay pantay-pantay. May mga paraan para kumita ka ng malaki habang ginagawa mo lang kung ano yung gusto mo sa oras na gusto mo. At hindi mo kailangan maging super galing, matalino o sobrang sipag para gawin to. Kailangan mo lang malaman yung mga tamang strategy na i-share ko sa iyo sa video na to. Alam mo ba na may mga taong kumikita ng 100,000 pesos kada buwan habang natutulog sila? Hindi yan exaggeration. May mga tao talaga na nagigising sa umaga na may bagong pera sa account nila. Ang saya, no? Ang sekreto nila? Passive income. Ito yung pera na pumapasok kahit wala kang ginagawa. Para siyang magic, pero totoo siya. Hindi tulad ng trabaho mo na kailangan mo pumasok araw-araw para lang sumahod. Ang passive income ay tuloy-tuloy na kumikita kahit nakatambay ka lang sa bahay. Kunwari, nakahiga ka lang at nag-i-scroll sa TikTok, bigla may pumasok na 500 pesos sa account mo. Maya-maya, 2,000 pesos naman. Pagising mo kinabukasan, may 5,000 pesos ka naman. Ganyan ang buhay ng mga taong may passive income. May mga negosyo kasi na kailangan mo lang i-set up once, tapos gagana na sila on autopilot. Perfecto para sa mga taong tulad natin na ayaw ng araw-araw na trabaho. Kumbaga, work smart, hindi lang hard. Halimbawa ng passive income ay ang dividend stocks. Bumili ka lang ng shares ng mga kumpanya na nagbibigay ng dividends, tapos magbabayad sila sa iyo regularly. Wala nang effort pagkatapos mong bumili. Example, bumili ka ng shares sa Jollibee o PLDT. Kada quarter may papasok na pera sa account mo. Habang lumalaki yung kumpanya, lumalaki rin yung bayad sa iyo. Meron ding REITs o Real Estate Investment Trust. Parang nagmamay-ari ka ng properties pero hindi ikaw yung nagpapalinis o nagpapaayos ng mga sirang gripo o butas na yero. May ibang taong gumagawa nun para sa'yo. Ikaw, nag-invest ka lang ng pera tapos buwan-buwan may babalik na sa'yo na rent income from these properties. Napakasakit naman kasi sa ulong mag-manage ng tenants. Kaya ito ang perfect solution para sa tamad. Andyan din yung high yield savings accounts at certificate of deposit or mas kilala sa time deposit na pinakasimple. Lagay mo lang yung pera mo doon tapos hayaan mo lang lumaki habang nanonood ka ng Netflix. Mas mataas ang interest rate nila kaysa sa normal na savings account. Kaya mas mabilis lumaki yung pera mo. Sarap din, di ba? Habang tulog ka, lumalaki yung pera mo. Pero yung paborito ko talaga sa lahat, yung mga digital products tulad ng e-books at online courses. Gumawa ka once, tapos ibenta mo na ng paulit-ulit. Walang shipping, walang inventory. Imagine gumawa ka ng isang e-book tungkol sa pagluluto ng adobo. Isang beses mo lang gagawin yon, pero kada download ng isang tao, may pumapasok na pera sa'yo. Pwede kang kumita habang tulog ka, habang nasa beach ka, o habang nanonood ka ng NBA playoffs with matching ice-cold San Mig at sizzling sisig. Ang sarap! Kumikita yung mga passive income streams na to ng 20,000 hanggang 50,000 kada buwan, depende sa investment mo. Isipin mo, kung nag-invest ka ng 500,000 sa dividend stocks na may 6% annual return, makakatanggap ka ng 30,000 kada taon and you can reinvest it para lumaki pa lalo yung passive income mo. O kaya kung meron kang 5 e-books na nakakapagbenta ng 100 copies kada buwan at 300 pesos ang isa, kikita ka ng 150,000 pesos monthly. At ang pinakamaganda, minimal ang effort pagkatapos ng initial setup. Siyempre, para makapag-umpisa ka sa mga passive income streams na to, kailangan mo ng puhunan. Ang dividend stocks at REITs ay nangangailangan ng at least 5,000 pesos para makapagsimula ka. Pero ideally, mga 100,000 pesos ang kailangan mo ma-invest to see significant returns. Para sa digital products naman, kailangan mo ng skills at knowledge para gumawa ng valuable content. Ang tanong ngayon, paano kung wala ka pang pera para sa ganitong investments?
Don't worry, may mga kilala na naman ako na nagsimula ng walang-wala. May ibang paraan naman na mas mababa ang startup costs. Ang isa sa mga to ay yung pagbebenta mo ng mga bagay online na hindi mo kailangang i-stock sa bahay mo. Alam mo ba na pwede kang kumita ng libo-libo habang hindi mo kailangang makipag-usap sa mga supplier at customer? Alam mo ba na may dropshipper dito sa Pilipinas na kumikita ng 300,000 pesos kada buwan habang nagtatrabaho lang ng 10 to 15 hours kada linggo? Habang nagchichillax ka sa weekend, kumikita siya. Habang nagbabasa ka ng comments sa Facebook, pumapasok ang pera sa account niya. Ang dropshipping ay negosyo kung saan hindi mo kailangan mag-stock ng products. Ikaw ang magbebenta pero ibang company yung mag-ship directly sa customer mo. Kunwari, may customer na bumili ng sapatos sa online store mo. Hindi ikaw yung magpapadala. Yung supplier mo yung gagawa nun. Wala kang inventory, wala kang warehouse, wala kang packaging problems. Napakasimple lang. Set up ka lang ng online store sa Shopify. Nasa 1,500 yon per month. Tapos maghanap ka ng supplier sa Alibaba o sa mga local manufacturers natin. Pagkatapos, i-connect mo lang ang automation tools mo para automatic na yung process. Kapag may umorder, automatic na pupunta ang order details sa supplier mo. Tapos sila na bahala mag-pack at mag-ship. Ang gagawin mo na lang ay mag-check ng emails at magbilang ng pera. May kaibigan ako nagda-dropship ng Korean skincare products. Nagsimula siya with 20,000 pesos lang. After 6 months, kumikita na siya ng 80,000 to 100,000 pesos monthly. Ang ginagawa niya? Nagpo-post lang siya ng content sa Instagram at TikTok tapos sinasagot yung mga customer inquiries. Mga 2 hours a day yon. Then another 2 to 3 hours, pumupunta siya sa mga cafe para mag-chill habang tumitingin ng mga iba pang products online na pwede niyang isama sa store niya. Kung medyo tamad ka pa para sa dropshipping, may mas easy pa para sa'yo. Yan ay ang affiliate marketing. Mas simple lang to. Magre-recommend ka lang ng products tapos kapag may bumili gamit ang link mo, kikita ka na ng komisyon. Walang customer service, walang inventory, walang refunds na aasikasuhin. To do this, pwede kang gumawa ng YouTube channel, let's say tungkol sa gaming. Tapos lagyan mo lang ng mga affiliate links para sa mga gaming equipments na ginagamit mo. O kaya naman blog tungkol sa pagpapalaki ng halaman. Lagyan mo lang ng affiliate links para sa mga pots, fertilizers, at gardening tools. Ang key dito, kailangan interested ka sa topic kasi kung hindi, mahihirapan kang gumawa ng content. Ang maganda sa affiliate marketing, halos walang puhunan. Kailangan mo lang ng internet connection at device para gumawa ng content. Sa dropshipping naman, mga 15,000 to 30,000 okay na para makapagsimula. Ang gastos mo lang dito ay syempre yung website, Facebook ads, at konting test products. Pero may challenge, competition. Marami na rin kasing sumusubok sa mga ganitong negosyo. Ang solusyon? Humanap ka ng specific niche na hindi pa saturated. Halimbawa, sa halip na general fashion, bakit hindi ka mag-focus sa mga sustainable Filipino clothing brands? O kaya naman sa halip na lahat ng klase ng skincare ang pasukin mo, bakit hindi ka mag-specialize sa products for people with sensitive skin lang? Kapag nahanap mo ang tamang products at niche, malaki yung kikitain mo. Ang mga successful dropshippers ay kumikita ng between 50,000 hanggang 500,000 pesos monthly. Imagine, kalahating milyon agad kada buwan habang nagtatrabaho ka lang ng 10 to 15 hours weekly. Ang mga affiliate marketers naman ay kumikita ng 30,000 hanggang 200,000 pesos monthly. Depende sa traffic at conversion rates nila. Ang secret lang ng mga tamad na entrepreneurs na kumikita ng malaki, hindi nila ginagawa ang lahat. Ginagamit nila yung technology at systems para gumawa ng karamihan ng trabaho para sa kanila. Sa dropshipping, yung suppliers mo yung mag-handle ng inventory at shipping. Sa affiliate marketing, ibang tao yung gumagawa ng products mo. Ikaw lang yung nagre-recommend. Pero alam ko na may iba sa inyo na nag-isip na ayaw ko nang mag-manage ng online store o gumawa ng content. May mas tamad pa bang option dyan? Yes, meron.
Actually, may paraan para kumita ng 100,000 pesos monthly na halos wala kang ginagawa kasi ibang tao yung gagawa ng trabaho para sa'yo. Gusto mo malaman kung paano? Kasi meron talagang sistema kung saan pwede kang kumita habang natutulog ka at ibang tao yung nagpapawis para sa'yo. Alam mo ba na karamihan ng mga milyonaryo ay hindi talagang masyadong nagtatrabaho? Sila yung mga taong nagkakapilang sa Starbucks habang lumalaki yung bank accounts nila. Ang sekreto nila? Delegation at automation. Hindi mo kailangang gawin ng lahat. May kasabihan nga na, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. May mga taong pwedeng gumawa ng trabaho para sa'yo habang ikaw ang kumikita ng malaki. Isipin mo, habang nag-relax ka sa beach, may nagtatrabaho para lumaki yung negosyo mo. Ang mga virtual assistants o VAs sa Pilipinas ay nagcha-charge lang ng 15,000 to 30,000 pesos monthly para sa full-time work nila. Mura to kung iisipin mo na pwede silang kumita ng 100,000 plus para sa'yo kung tama ang strategy mo. Kunwari, meron kang online business na kumikita ng 150,000 pesos monthly. Kung mag-hire ka ng VA for 20,000 pesos, meron pang 130,000 pesos na matitira sa'yo. Samantalang yung oras mo, mailalaan mo sa ibang bagay. Pwedeng sa ibang negosyo, sa family mo, o sa Mobile Legends. Ito ang mga pwedeng gawin ng VA mo. Mag-manage ng dropshipping store mo, mag-handle ng social media accounts, sumagot ng customer inquiries, mag-process ng orders, at maghanap ng suppliers. Ikaw lang yung magseset ng strategy. Sila na yung bahalang mag-execute. Habang nagtatrabaho sila, pwede kang matulog o gumawa ng ibang bagay. Ang mga AI tools naman tulad ng ChatGPT, Midjourney at automation softwares ay pwede rin gumawa ng trabaho para sa'yo. Sa halip na ikaw yung gumawa ng content, ipagawa mo sa AI. Sa halip na ikaw yung mag-edit ng photos, ipagawa mo sa AI. Mag-invest ka sa mga tools na mag-automate ng repetitive tasks para mas kumonti yung trabaho mo. Ayon sa research, makakapag-save ka daw ng 6 hours weekly gamit ang mga AI tools. Ang mindset ng tamad na entrepreneur? Isipin mo yung business mo bilang system, hindi bilang trabaho. Gumawa ka ng processes na pwedeng i-delegate o i-automate. Kunwari, may coffee shop ka. Sa halip na ikaw yung magtimpla ng kape araw-araw, gumawa ka ng system para kahit wala ka, tuloy pa rin yung negosyo mo. Sa ganitong paraan, hindi ikaw ang alipin ng negosyo mo. Ang negosyo mo ang nagsisilbi sa'yo. Pwede kang mag-build ng small team para mas kaunti yung trabaho mo. Let's say, isang VA para sa admin task, 20,000 pesos per month. Isang social media manager, 15,000 pesos per month. At isang part-time content creator na 15,000 pesos din per month. Total cost mo, nasa 50,000 pesos. Pero, potential income kung maayos ang strategy mo, ay nasa 150,000 pesos plus per month. Kumbaga, nagbabayad ka ng 50,000 para kumita ng 150,000 pesos habang nagbibinge ka lang sa Netflix. Ang maganda sa delegation, hindi lang time ang nasasave mo. Nasasave mo rin yung mental energy mo. Hindi ka na stress sa mga maliliit na bagay. Pwede kang mag-focus sa mga bagay na mas importante talaga tulad ng strategy at growth ng negosyo mo. Ayon sa Pareto Principle, 80% ng results mo ay nanggagaling sa 20% ng efforts mo. Kaya focus ka sa important 20%, tapos i-delegate mo yung 80% of work. Sa tamang delegation at automation strategy, pwede kang kumita ng 100,000 pesos to 300,000 pesos monthly habang nagtatrabaho ka lang ng 5 to 10 hours kada linggo para sa oversight at strategy. May kilala nga akong freelancer na naging agency owner na. Dati siya lahat ang gumagawa. Clients call, actual work, invoicing. Ngayon, may team na siya. Ang ginagawa niya na lang ay maghanap ng clients at mag-oversee ng team. Kumikita siya ng 250,000 monthly habang nagtatrabaho lang ng 10 hours per week. Pero syempre, kailangan mo ng puhunan para mag-hire. Pero paano kung wala ka pang masyadong pera para makapag-hire?
Paano kung nagsisimula ka pa lang? May ibang options pa rin. Pwede kang magsimula sa maliit. Mag-hire ka muna ng part-time VAs o kaya mag-barter ka ng services sa ibang entrepreneurs. Kunwari, ikaw yung gagawa ng content nila tapos sila naman yung magmamanage ng social media mo. My point is, hindi mo kailangang isacrifice ang lahat ng oras mo para kumita ng 100,000 pesos monthly. Pwede kang maging strategic. Pwede kang mag-leverage ng ibang tao at technology para kumita ka habang natutulog ka. Kasi in reality, ang pera ay resulta ng value na nabibigay mo, hindi ng oras na ginugugol mo. At syempre makikisuyo naman ako sa iyo kung nagustuhan mo yung video na to, pakipitik mo naman yung like button. Salamat. Sa totoo lang, hindi mo kailangan magpakamatay sa trabaho para kumita ng 100,000 pesos kada buwan. Kailangan mo lang ng tamang strategy, smart systems, at income streams na hindi nangangailangan ng constant attention mo. Simulan mo sa maliit. Pumili ka sa mga ideas na nabanggit ko kanina, yung nag-resonate sa'yo, at i-research mo mabuti. Magsimula ka with minimal investment. Hindi kailangan maging perfect bago magsimula. Mas maganda na yung imperfect action kaysa sa perfect na plano na hindi mo naman ginagawa. Actually, ang tamad na entrepreneur ay hindi naman talaga tamad. Strategic lang. They don't just work hard. They always try to find a way to work smart. So ano, ready ka na bang kumita habang natutulog? Maraming salamat sa panonood. Peace out.